Thousands of residents remain in evacuation centers after floodwaters forced families out of their homes. Social Welfare Secretary Rex Gatchalian visited the evacuees in Quezon City this afternoon. For the details, mobile journalist Fatima Baduria is reporting live. Fatima, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Cheska, nandito ako ngayon sa labas ng Santo Domingo Parish, isa sa mga evacuation center dito sa Quezon City. Pero kani-kanina lang nakita natin na sa loob, no, sa mga hallways ng simbahan, doon kasi nagstay yung ilan sa mga residente ng Barangay Santo Domingo, pero nag-pack up na rin sila, no? Niligpit na rin yung mga tents doon sa hallway dahil nagsiuwian na rin yung mahigit 60 na pamilya na dito nanatili simula pa kagabi. No? Simula kasi kaninang umaga, wala namang malakas na pag-ulan na nararanasan dito at humupa na rin yung mga baha sa kanilang mga tahanan. Actually ngayon nga, ay medyo mahina lang naman yung ulan na nararanasan natin ngayon at simula kaninang umaga hindi naman yan lumalakas. Although bago naman umuwi yung mga residente kanina, nabigyan naman sila ng pagkain. Pero actually kanina, tama ka, binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian yung mga evacuees, no, sa Barangay Manresa Covered Fort kung saan merong mahigit 300 o mahigit 1,000 na individual na nanatili matapos silang bahain. No? At bukod sa pangungumusta ni Gatchalian kanina, nabigay din siya ng mga food packs. No? May mga dalang food packs yung mga DSWD. Ito yung mga nakabox nilang mga pagkain. No? Merong mga ready-to-eat food, merong mga canned goods na kasya na para sa isang pamilya. So lahat yan ay natanggap nila kanina. Cheska. Fatima, were you able to speak with any of the evacuees? Yes, Cheska. Actually, kanina kwento nila sa akin doon sa Barangay Manresa Covered Fort, no? Karamihan daw sa kanila ay nanggaling pa doon sa mga low-lying areas. Yung mga talagang mabilis na bahain. Actually, yung iba doon nakatira along Araneta Avenue. Kung saan nakita natin yesterday talagang lagpas tao yung baha. Yung iba naman abot dibdib, abot tuhod, pero lahat sila talagang apektado nitong mga pag-ulan at yung mga pagbaha na apektuhan yung mga gamit nila. At maging yung kabuhayan nila, actually may nakausap nga ako kanina, kinailangan niya ring iwan yung tindahan niya at hindi rin siya makapagtinda dahil nga hindi maganda yung panahon, Cheska. Well, Fatima, of course, they needed to head to the evacuation centers. But now that they're heading home, would you know what kind of situation they're heading home to? Yes, Cheska, actually nabanggit nila kanina, simula kaninang umaga, no, may mga ibang bumabalik sa kanilang bahay para lang makapaglinis ng kanilang mga kwarto, mga bahay, yung mga inabot ng baha. Dahil nga talagang nagulo yan lahat, talagang apektado dahil dun sa mga pagbaha at pag-ulan kahapon. So kanina, kahit na iniiwan pa nila yung pamilya nila at yung mga gamit nila sa evacuation center, nagsisimula na silang magpabalik-balik sa mga bahay nila para maglinis nga, no, at sinasamantala nila habang hindi naman kalakasan yung pag-ulan. So ngayon, yung mga nakausap ko, yun daw yung priority nila, no, pagka-uwi ay talagang itutuloy nila at tatapusin na yung paglilinis ng kanilang mga bahay. Cheska. Fatima, would you have any information on what kind of assistance the residents will receive now that they're going back to their homes? Cheska, ayon kay DSWD Secretary Gatchalian kanina, priority kasi nila na mabigyan daw ng mga pagkain yung mga evacuees. Pero nang matanong kung meron pa bang ibang mga assistance na mabibigay sa mga evacuees, ayon sa kanya, makikipag-usap pa raw sila sa local government units, especially ng Quezon City, dahil nga para malaman nila at para ma-assess nila ng maayos kung ano pa yung mga intervention na kailangan na isagawa ng DSWD para kung may mga kailangan pang financial na assistance, maibigay yan sa mga apektado ng pag-ulan at ng pagbaha. Cheska. Thank you, mobile journalist Fatima Baduria.